Hello mga ka-races! So for today's video, gumawa ako ng 2-tier cocomelon cake. Ayan, ang ganda, di ba? 2-tier chiffon nga pala ang order ni Ma'am Shirley. Shoutout po sa inyo. Ito pong si Ma'am Shirley ay suki ko na po ever since. Lagi po siyang umu-order sa amin. Kaya nagpapasalamat po ako sa kanya dahil lagi po siyang nakasuporta sa aming small business. Chocolate chiffon nga po pala ang flavor nito. Tapos nilagyan ko siya ng ganache, first coating, para mas masarap siya. At dahil chiffon ang gamit natin, kailangan natin patibayin ang ating cake para hindi siya maggewang-gewang. Ayan o, ginamitan ko siya ng sago straw. 4 na sago straw ang ginamit ko dyan para balanse ang pagpapatungan natin ng second layer ng cake. Tapos nilagyan ko pa siya ng stick sa gitna para kahit ibiyahe siya ay hindi siya maging magalaw dahil nga ito'y chiffon, medyo malambot nga pala to kaysa sa Choco Moist. Ayan o, nilagyan ko na siya ng pagkalagay ko ng stick, sinecond coating ko na siya ng buttercream. Mas masarap kasi ang buttercream sa chiffon at para masarapan na rin ang customer ko. Nakita ko nga pala tong technique na to kay Lodi Cakes. Hello po, Lodi Cakes. Yan po ay ginawa niya. Dati kasi ang ginagawa ko, magkahiwalay ko pa siyang nilalagyan ng coating. Pero nakita ko nga yung technique na ito, ginaya ko siya. At madali naman palang gawin, yung nakapatong na siya pareho habang nilalagyan mo siya ng coating. Tapos ayan, nung na-chill ko na siya, nilalagay ko na yung finale niyang color. Ang color niya ay light blue sa taas, tapos green naman sa baba. Dahil nga ito'y cocomelon. At napaka-cute naman talaga ng design na ito. Medyo nahirapan nga lang ako kasi ang mga toppers niya, yung iba, fondant. Pero masaya naman ako kasi nabigyan ko naman siya ng hustisya. At ang ganda naman talaga ng kanyang kinalabasan. Mas madali pala ang gantong technique na pinatong ko na siya habang nilalagay ko na yung magdalawang color na yan sa cake, o di ba? Tapos pinakinis ko na siya. At nang yan na napakinis ko na siya, nilagay ko na yung mga fondant details. Actually, hindi ko na napakita dito sa video kasi akala ko naka-play siya, naka-record. Yung pala, hindi pala siya na-record. Kaya ayan na lang yung kanyang naabutan na video. Ayan, nailagay ko na halos lahat. Tapos nilagyan ko na siya ng icing na puti na parang lumalabas na para siyang ulap. O, di ba? Ang ganda. Tapos ayun yung mga fondant na napatigas ko. Tapos katulong ko na yung nanay ko dyan. Siya na yung naglilinis. Tapos siya na yung mga kumukuha ng mga kagamitan ko. Kaya pa yan, pabalik-balik siya sa video. Nakikita niyo yung mami ko, pabalik-balik siya dyan. Kasi nga, siya na yung naglilinis. Kasi para mapabilis yung trabaho ko. Kasi pagka matagal yung cake kong gawin, siya na yung tumutulong sa akin sa paghuhugas, tapos yung pagkuha ng mga colors na gagamitin ko sa cake. Napapadali naman ng aking paggawa ng cake pag nandiyan si mother. Thank you po sa inyo. O ayan, di ba? Ang ganda ng cake. Tapos nilalagay ko na yung kanyang fondant letters yan na happy birthday and christening. Kasi pang binyaga na to, tapos birthday pa, o diba? Ang ganda. Kaya kung gusto niyo pong order lang po kayo dito sa Racers Cakes and Pastries, dito po sa Cabuyao, Laguna. At please, follow nyo na rin po ang aking page. Palike na rin po sa aking mga videos. At pwede nyo na rin po siyang i-share. Available din po pala ang ating mga tarpaulins, souvenirs, at mga pastries. Meron din po tayong kakanin. Mag-DM lang kayo sa akin for more inquiries. Thank you for watching. Bye-bye!